ang tanong niya, bakit daw kailangan pang mangyari na magbuwis buhay si Jesus Christ para ma-save ang sangkatauhan? Na pwede naman daw gawin ni Lord yon, ni God, na hindi na yun. Sagot na yung Brotata. Yes, ang tanong, bakit Bakit buwis ng buhay? magbuwis buhay? So, hindi natin yung matutulan yung plano ng Diyos. Kung sa panahon si Adan at si Eva nagkasala, di ba pinalaya sila sa hardin? Proseso yun eh. At may isang babae naman ang binanggit niya, walang ibang ating mahal na ina, ni Sister Kenzie. Dahil ang ina, ang tao, nagkasala ng tinatawag ituturing nating infinite offense. So hindi yun basta-basta, kahit pa ang lahat ng tao ay ipako sa krus, walang bisa yun. Kailangan ang infinite sacrifice at hindi yung magawa sa ordinaryong tao, ang Diyos lang. Yun ang dahilan na proseso ay mga hula na isang babae maglihi ng isang batang lalaki. Isaias 14, Isaias 9:6, diba? Walang iba. Bakit? Dahil ang sabi ng Diyos sa panahon nagkasala si Adan at Eva, ipinadala niya ang kanyang bugtong anak, isang anak, John 3:16. So hindi naman pwede nga mula sa langit, tumalon lang dito sa lupa, ako po si Kristo ang magliligtas. So proseso. So nang mula sa babae, dahil yung Diyos ay Espiritu at ang laman ng tao, yun ang gamitin sa ligtas. Kung basahin natin ang Hebrehanon 2:14, kung tayong mga anak ay pakibasa na ng Brother Dando. Okay, Hebrehanon 2:14. 2:14. Okay, ito sinasabi ngayon sa Hebreo 2:14, ang sabi ganito, ayan. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa kapamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang dyablo. So, malinaw, yun ang proseso ng Diyos. Kailangan nga ang ikalawang persona ng Diyos sa Holy Trinity ay maging tao para siya magligtas ayon sa Lucas 2:11. Yun ang dahilan sa unang Juan 1:7 na ang dugo ni Kristo ang naglinis sa lahat nating kasalanan. So saan pa bang galing yung dugo ng ating Panginoon? Galing kang Birhen Maria. Pero may theological explanation, Brother Jondo. Kung ang panahon ni Adan at Eva, nahulog sila sa sala dahil sa bunga ng kahoy, ang bagong tipan, katulad yung tanong kanina, yung yung tipan sa lumang tipan, yung salita ng Diyos, sa bagong tipan, ang pulong naging tao, di ba? Ang salita naging tao ayon sa Juan 1:14. So, yun ang dahilan sa ating ni Mama Mary, sa litany ni Mama Mary, isa sa mga binanggit natin, arka ng, sa Bisaya pa, arka ng kasabutan, di ba? Dahil si Mama Mary ang bagong arka sa bagong tipan, kung saan ang salita ng Diyos nandyan sa kanyang sinapupunan, walang iba na naging tao, ang ating Panginoon yun. Kung ang unang tao, si Adan at Eva, nahulog sa kasalanan dahil sa bunga ng tao, bunga ng kahoy. So sa bagong tipan, makamit natin buhay ng walang hanggan sa bunga ng tiyan ng mahal na Birhen Maria, walang iba ang ating Panginoon through the sacrament of Holy Eucharist. Sabi ng ating Panginoon, ito po ang aking katawan. So yun lang mga explanation sa mga theological explanation, Brother Janto. At dagdagan ko na lang, Bro Tata, no? At pakalino naman yung sagot ni Bro Tata na kinakailangan kasi ng infinite value. Kasi tayong mga tao, finite tayo eh.
no? Finite. Hindi tayo katulad ng Diyos, no, na infinite. So ayon doon sa nagturo sa amin, ang tao nagkasala sa Diyos, which is infinite being. So ang pagkakasala kasi ng tao hindi kayang bayaran ng pagkakasala ng tao ng finite finite being tulad ng tao. Kaya nga sa Old Testament, kung makikita nyo, ang dami ng ginawa ng mga Hudyo para mapatawad ang kanilang kasalanan. Taon-taon, nagpapatay sila ng hayop para mapatawad sila, pero hindi pa rin siya naging kalugod-lugod sa Diyos, di ba? So kahit ano talagang iano ng tao ay hindi talaga siya enough na pambayad sa kasalanang nagawa. Dahil, yun nga, sabi ni Brutata, infinite being tayo nagkasala, kaya ang dapat magbayad ay ang infinite being din. Kaya naging tao ang Kristo. Dahil isa pa kasi, ang ating Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. No? Siya ay Diyos ng kaayusan. At dahil maayos siya na Diyos, meron siyang batas na ibigay. At dahil meron siyang batas, hindi niya pwedeng labagin ang kanyang batas kasi lalabas, magulong Diyos siya. No? So ano bang kanyang batas? Ito kasi ang kanyang batas. Sa Hebreo 9:22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-alay ng dugo. So yun pala ang paraan ng Diyos para mapatawad ang kasalanan ng mga tao, no? Sa pamamagitan ng dugo. Nililinis sa pamamagitan ng dugo. Then, bakit hindi naging sapat yung dugo ng mga hayop, dugo ng mga propeta? Dahil sabi nga ni Brutata, yun ay dugo ng mga finite or finite being. Kaya ang Diyos, inutusan ng kanyang anak, bumaba ka doon, no? Iligtas mo ang ating nilikha. Dahil sa kanilang kasalanan, dahil sa kanilang paglabag sa atin, sila ay lubang nagkasala at sila ay namatay. No, dalawa kasi ang kahulugan ng kamatayan, physical at spiritual. So both 'yan. Nung wala pang kaligtasan, both natamasa ng tao 'yan. Kaya para mabuhay tayong muli, bumaba ang Diyos dahil hindi naman siya pwedeng mamatay sa spiritual na kalagayan. 'Di ba? Ang sabi sa batas ng Diyos, kailangan sa pamamagitan ng dugo ang paglilinis. Kaya siya naging tao, yung second divine person, naging tao para magkaroon siya ng dugo. Kasi hindi siya pwedeng mamatay in spiritual sense. No, na yung Diyos Espiritu mamamatay, hindi yun. No, against yun sa batas ng pagkalikha ng Diyos. Ng paglikha ng Diyos, pagkalikha ng Diyos, tuloy paglikha ng Diyos. So, malinaw na kinakailangan talagang maging tao ang Diyos ayon sa hula at sa katuparan para sa kaligtasan ng bawat tao.